sa iyong damdamin. Ang pangalan niya'y lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Kapangyarihan, nababatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, ibig sa isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. Ngunit kung siya natin hahayaang maglaglas, pag-asa ay muling mabibigay. Manalig ka, tuyuin ang umasa. Hindi siya managinip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka, manalig ka, tuyuin ang umasa mga mata. Hindi siya managinip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. Sandaling naghari ka, ako'y muling nakakita, nakabigas, nakadama ng kulay ng buhay. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi nakakalimot kay Jesus. Manalig
Answer you, Lord, this little faith of mine. Give me the eyes to see your face divine. Oh, dear Lord, I know you are here, but I want to feel you more. Like a song lost in my memory, it seems that I've lost you, Lord. Call me, tell me you are near. Like a song lost in my memory, it seems I've lost you, Lord. Call me, tell me you. Drifting in the sky, drifting in the sky, every roar, in every ending waves that touches the shore. Answer me, Lord, this little faith of mine. Give me the eyes to see your face divine. Oh, dear Lord, I know you are near, but I want to feel you more. Like a song lost in my memory, it seems that I've lost you, Lord. Call me, tell me you are here. Like a song lost in my memory, it seems that I lost you, Lord. Call me, tell me you are here, and give me the faith that I may believe. Hello. Sige po, magsitayo na po tayo para po sa ating pagsisimula ng ating online recollection. We put ourselves in the holy presence of God. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa gabing ito,
damhin natin ang presensya ng mapagmahal na Diyos. Ang Diyos na hindi nagsasawang kumalinga sa atin kahit na tayo'y dispalinghado. Ang Diyos na hindi nagsasawang umintindi sa atin. Ang Diyos na katulong natin sa pag-abot sa ating mga pangarap. Sa gabing ito, damhin natin ang presensya ng Diyos na mapagmahal. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap ko ay makakamtan. Sa harap ng Diyos, manatag ka, maging matiyagan, maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa sa ligong paraan. Umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas na lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap ko ay makakamtan. Panginoon, sa gabi pong ito ay nagpapasalamat kami una't higit sa lahat sa biyaya ng buhay. Salamat po, buhay pa kami hanggang ngayon. Mayroong mga namamatay ngayon na nasa ospital, may mga namamatay ngayon sa gutom, may mga namamatay ngayon sa giyera, may mga namamatay ngayon na hindi napapansin. Pinapanalangin po namin sila. Nagpapasalamat din po kami sa biyaya ng pamilya. Kung meron mang mga pagsubok, napapagtagumpayan po namin. Salamat po. Kung meron mang mga problema, nalalagpasan po namin. Salamat po. Kung meron mang mga krus, nabubuhat po namin sa iyong tulong at sa iyong awa. Salamat po. Sa gabi pong ito'y pinapanalangin din namin ang aming pamilya na malayo sa amin. Ang aming asawa, ang aming mga anak, ang aming mga magulang at mga kapatid, ang aming mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Nawa, ikaw na ang mag-ingat at gumabay sa kanila upang nang sa gayon, sila'y palaging maging ligtas, sila'y palaging maging nakakasunod at kalugod-lugod sa iyo. Sa gabing ito, Panginoon, hinihiling namin na ipadala mo ang iyong banal na Espiritu upang malaman namin ang mga dapat naming pag-igihan, ang mga dapat naming pagtuunan ng pansin, ang mga dapat naming i-improve sa buhay na ito. Ikaw na po ang mangusap sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Mari na po tayong umupo. Batiin nga natin ang mga katabi ng good evening. Ayan, good evening po, magandang gabi. Palakpakan natin ulit ang ating Panginoon. So, ang online recollection po na ito, ay hatid sa atin ng Konpradya ng San Miguel Arcangel. Bagamat wala po akong nakikitang miyembro ng San Miguel ngayon, siguro po yung mga natatakot dahil mas mainam pa yung mga taga San Jose. May mga taga San Jose del Monte na nandirito. Palakpakan nga po natin yung mga taga San Jose. Mas mainam pa kayo kumpara sa mga miyembro ng Konpradya ng San Miguel. Ayan, mga Konpradya, ilang piraso, mga Rotarian, palakpakan nga natin yung mga Rotarian sa pangunguna ni Doc Edwin, ni Kuya Bernard, at nila Ate Menchie. Maraming salamat po sa inyo pong pagpunta sa gabi pong ito. Ang online recollection po na ito ay i-design ng atin pong parokya upang nang sa gayon ay kahit na pandemya ay makapagnilay tayo tungkol kay Apo Ige. Upang nang sa gayon, kahit na pandemya ay makapagnilay tayo, what are the things that we need to improve? What are the things that we need to do? Ano yung mga bagay, nandyan. Ano yung mga bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin? Simulan po natin ang atin pong online recollection na may pamagat na pag-igihan natin, let's make it better. Meron ba silang ballpen at mga papel? Ito. No? If you mean no. Sige po, meron ba kayo? Sige. Sensya na po kayo at wala po tayong ganong mga katulong ngayon. Mga kumpradya nga, wala eh. Hanggang mamaya, maririnig nyo sa akin yun. Para dumating yung mga konpradya. Yan, sige po. Write yes if you mean yes, and write no if you mean no. Let's start our recollection. The first question is, minsan parang ayaw mo nang magkikilos dahil sawa ka na sa buhay. Answer it by writing yes or no. Sige po, walang kopyahan. Baka naman kopyahan pa kayo. Sige po. Walang ballpen. Wala na bang ball? Ito. Ere po. Hindi yan free Hindi yan free. Sasoli. Okay. Minsan parang ayaw mo nang kumilos dahil sawa ka na sa buhay. Second question. Nasasabi mo ba sa sarili mo na, okay na to? Ganyan talaga eh. Yan. Okay na ito. Ganyan lang talaga. Write yes, write no. Tapos na? Third, minsan gusto mo lang matulog ng matulog. Sumagot kayo, huwag kayong tumawa. Minsan gusto mo na lang matulog ng matulog. Next, nag-iisip ka palagi na umalis sa bahay upang makatakas sa mga gawain. Nakita ko na sa TF. Lumalakas na loob ko. Meron ng pailan-ilan na miyembro ng Konpradya. Nag-iisip ka palagi na umalis sa bahay upang makatakas sa gawain. Ano sagot mo dyan, Ate Nena? Yes. Huwag mong sasabihin malakas. Baka wala ka. Nila. Next.
parang kulang ang 24 oras sa buhay mo. Nasabi mo na ba yun? Ay, naku, ano ba naman yan? Kulang na kulang ang oras. Diba? Minsan ganun tayo, no? Ano ba naman yan? Napakadami kong gagawin. Kulang na kulang yung oras. Gusto ko na lamang hatiin ang aking sarili. Diba ganyan? Nasabi nyo na ba yan? Next. Dumating ka na ba sa punto na parang mas okay pa sa'yo ang kasama ang mga kaibigan mo kesa ang pamilya mo? Ano sagot mo dyan, Ate Nena? Yes, ulit. Napaka-honest. Napaka-honest. Nga po pala, ito po yung asawa niya. Ayan ha. Minsan gusto pang kasama kaibigan ha. Sige po. Next. Pasalamat kayo. Medyo nasa likod kayo. Mamaya. Next. Mayroon bang pagkakataon na gusto mo nang mamatay? Ayan. Hindi ko tatanungin. Maring Nena ha. Wakasan ang buhay o sumuko na lang. Nakita ko yung sagot mo. Next. Pagod ka na sa araw-araw na mga gawain. Parang sinasabi mo lagi, routinary ang buhay na ito. Alabang bago sa buhay na ito. May mga pagkakataon ba sa buhay ninyo na ganun? Walang bago. Luto, laba, plancha, tulog. Luto, laba, plancha, tulog. Ano sagot mo dyan, Aling Nena? Yes po. Talaga sumasagot. Next. Ay, wala na yata ang baterya ito Yun. Ba't? Asan ba? Ayun. Ay, naghang. Ganyan po talaga pagka live. Naghang? Ayun. Yan. Ayan. Pagod ka na sa araw-araw na mga gawain. Yan na ba yung kanina? Next. Pagod ka na bang mag-isip? Nung sagot mo dyan, Aling Nena? No. Very good Nakaisa ka Next. Eto. Bigla ka na lang tatahimik at bigla ka na lang nawawala sa mood. Madaming ganyan. Yung bigla-bigla na lang natutulala. Bigla-bigla na lang wala na sa mood. Yung mga bigla-bigla, ayun, yung next nito maganda. Palagi ka na lang galit sa mundo. Ayan. Palagi ka na lang bang galit sa mundo. Next. Palagi ka na lang nakasigaw. May mga kilala ba kayong ganyan? Nako, may kilala rin akong ganyan. Sheila. Alam ko ikaw. Next. Gusto mo na lang mag-isa palagi. Yes or no? Tulin-tulin na natin yun lang pala. Now, count the number of your yes and count the number of your no. Lagyan ninyo sa baba o sa gilid. Ilan ang yes, ilan ang no. Mamaya po, malalaman ninyo kung ano yung ibig sabihin nito. Okay? Sige po. Simulan natin mga kapatid ko ang ating online recollection na may title na Pag-igihan Natin. Let me discuss first, bakit ba ako nag-arrive, bakit ba ako dumating sa punto na ang ating topic ay pag-igihan natin? Una tigit sa lahat, sapagkat bukas po ay kapistahan ng ating patron at pintakasi, San Miguel Arcangel. Kaya nga ang tawag sa kanya ay Apo Ige. San Miguel, Apo Ige. So, the question I think that must be asked is, what are the things that we need to improve? What are the things that we need to do to make ourselves better? For our betterment,
ang mga dapat nating pag-igihan? 3 punto para po sa ating pagninilay. Una, dapat nating pag-igihan ang ating pagiging tao. Ikalawa, dapat nating pag-igihan ang paggawa ng mabuti. At ikatlo, sa panahong ito mga kapatid ko, dapat nating pag-igihan ang pagkapit sa Panginoon. Una, pag-igihan natin ang pagiging tao. Ano bang ibig sabihin nito? Una, because man is created in the image and likeness of God. Genesis chapter 1 will tell us that it is man. Tao lang ang nilikhang kalarawan at kawangis ng Diyos. Tao lang ang nilikhang may dignidad katulad ng dignidad na ibinigay ng Diyos. Tao lang, hindi hayop, hindi mga bagay, hindi ang hangin, hindi ang lupa, hindi ang mga ibon o ang mga hayop sa kailaliman ng dagat. Tao lang. Man is created in the image and likeness of God. Man, ang basic na dapat nating matutunan, man is created good. Mabuti ang tao. Ikatlo, hindi natural sa tao ang maging masama. Ang natural sa tao ay maging mabuti. Ang tao'y nilikha upang salaminin ang mukha ng Diyos sa ibang tao. Lastly, ang tao'y tao, hindi hayop, hindi bagay, kundi tao. Bakit natin kailangan pagbutihin ang ating pagiging tao? Minsan po, mga kapatid ko, nagbo-border tayo sa ating pagiging mga hayop. Tandaan ninyo, tao kayo. Hindi kayo hayop na pagka sinaktan ay gaganti. Hindi kayo hayop na pagka sinaktan ay mananakit. Hindi kayo aso. Hindi kayo pusa. Kayo'y una't higit sa lahat. Amen? Amen? Minsan po kasi ganoon tayo eh. Ilan sa atin ang kaaway ng kapatid? Dahil sa lupa. Ilan sa atin ang kaaway ang biyanan? Ilan sa atin ang napakaganid sa pera? Ilan sa atin ang napakaganid sa salapi, sa mga material na bagay? Ilan sa atin ang nangangamkam ng ibang mga bagay? Hey, I just want to remind you, man is created good. Man and only man ang nilikha na kalarawan at kawangis ng Diyos. Baka po kasi minsan nalilimutan natin yun eh. Baka minsan ang naiisip natin palaging manguha. Hindi po tayo yun. Kaya nga, ang unang dapat nating pag-igihan, ang unang dapat nating pagbutihan, yung ating pagiging tao. Meron kayong nakikitang namamalimos sa daan. Meron kayong nakikitang naghihingalo. Meron kayong nakikitang nangangailangan. Ano ang ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa natin? This recollection aims. Ano ang aim ng recollection na ito? To make us better people. Just like what Saint Michael. Kung ano ang ginawa ni Saint Michael. Who is like God? How are we going to become like God? Magagawa lang natin ito kung tayo'y magiging mabuting tao. Amen? Sabi ni Fyodor Dostoevsky, man only likes to count his troubles, he doesn't calculate his happiness. Minsan po ganun tayo eh. Sa buhay natin, ang iniisip lamang natin, yung mga pinagdaanan natin. Kaya tayo minsan nadidepress eh.
iniwan ako ng asawa ko, niloko ako ng asawa ko, sinaktan ako, pinagpalit ako, pangalawa lang ako, hindi ako pinapahalagahan. But you failed to recognize the happiness na naramdaman mo, na na-experience mo. Sabi ni Fyodor, man only likes to count his troubles, he doesn't calculate his happiness. Hey, ipinapaalala ko sa iyo. Anong sabi natin? Man is created good. Baka po minsan, nalilimutan nyo po yun. Baka po minsan, ikaw man nakakalimot sa katotohanan na hindi ikaw yung malulungkuting tao, na hindi ikaw yung binabaliwala, na hindi ikaw yung sinasaktan, na hindi ka dapat manatili sa kaisipan, pwede na yan. Okay naman ako eh. Okay lang ito. Man is created good. Sabi naman ni Mahatma Gandhi, ito gustong-gusto ko to, earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed. Minsan tayong mga tao, gusto natin mangamkam ng mangamkam. Ang tawag doon, ganid. Ang tawag doon, makasarili. Ang tawag doon, manhid. Tandaan ninyo, mga kapatid ko, noong inilagay ng Diyos ang tao sa paraiso, noong inilagay ng Diyos ang tao sa mundo, ginawa na niya lahat. Nag-provide na siya para sa lahat. Earth provides enough to satisfy man's needs, but never man's greed. Tandaan po ninyo yun. O you evaluate yourselves. Baka po sobra na yung ginagawa ninyo. Baka po sobra na yung pagpapatubo ninyo. Baka po sobra na yung hinihingi ninyo. Baka po ganid na kayo. Hindi po yan pagiging mabuting tao. Ano ang dapat nating pag-igihan? Yung ating pagiging tao. Ibinabalik tayo nito sa ating senses. Baka sobra na. Let's make it better. If you feel like it's more than enough, cut it off. If you feel like it's more than what is normal, if you feel like it's more than what is mean, yung gitna, cut it off. Baka po, ganid na kayo. You evaluate your room. Ilan ba ang sapatos natin? Ano ka ba? Alupihan? Di ba? Idadalawa naman ang paa mo. Not unless habang natutulog, naka-sapatos ka. Amen. Bato-bato sa langit, tamaan sana kayo. Umilag na laang kayo. Di ba? Ilan ba ang kamay mo? Gagamba ka ba? Sandamakmak ang relo? Hindi ba? Abay kahit gagamba, 8 lang. Baka ipis ka. Amen. Baka ganid na tayo. Tandaan ninyo, sabi ni San Francisco ng Assisi, ang lahat ng pagka ikaw mayroon kang sobra, ibig sabihin nun, may ibang tao na nawawalan. Ulitin ko yun. Sabi ni San Francisco ng Assisi, pag ikaw mayroon kang sobra, mayroong ibang tao na nawawalan. Sobrang dami mong sapatos, tsak na may mga taong walang sapatos. Sobrang dami mong damit, baka may mga taong hubad. Sobrang dami mong, ano pa ba? Sobrang dami mong pantalon, baka may mga taong hubo. Di ba? Pagka sobra, masama. Pag kulang, masama. We must live by our means. Amen? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon.
Next. O sabi ng 2 Corinthians 4:16, therefore, we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Ano pong sinasabi ni San Pablo sa ikalawang sulat sa mga taga-Korinto? Dapat nagre-renew tayo every day. Yung better version of yourself, you assess yourselves. Kahapon ba, mas mabuti ba ako ngayon kumpara sa sarili ko kahapon? Mas mabuti ba ako ngayon kumpara sa aking sarili last year, last 2 years, 3 years ago, 4 years ago? Mas mabuti ba ako ngayon? Mga kapatid, kung ang sagot ninyo, ay, naging mas masama ako. Ay, hindi ka nagiging mabuting tao. Amen? Kahit po ang cellphone, nagde-develop. Ikaw bilang tao, dapat mag-develop. Amen? Ito po yung sinasabi rito eh. Inwardly, we are being renewed. Kung po dati, sobrang magagalitin mo, ngayon dapat hindi ka na sobrang magagalitin. Amen. Minsan nga po, pinagkukumpara kami ni Father Abel. Si Father Abel kasi hindi kailanman nagalit. Ako lagi akong galit. Siguro pagka naabot ko yung kanyang edad, 69, baka hindi ako magagalit. Ayun siguro, nag-develop siya dun. Dati magagalitin siya. Ngayon, hindi na. Nauunahan ko na siya. Bago pa siya magalit, ako muna ang nagagalit. Di ba? We are being renewed every day. You ask yourselves, do I develop? Nade-develop ba yung aking pagiging mahinahon? Nade-develop ba yung aking pagiging matyaga? Nade-develop ba yung aking puso? Nade-develop ba yung aking pagkatao? If your answer is yes, thanks be to God. Pag-igihan mo pa. Pero kung ang sagot nyo po, hindi. Nagiging worse tayo, may problema. Amen. Because according to St. Paul, we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Next. Ito, mula po sa akin. Madali ang maging tao. Madaling gumawa ng tao. Pero napakahirap magpakatao. Every day, you will strive hard to become man as image and likeness of God. Napakahirap po kasing magpakatao eh. Napakahirap pong tumulad sa Diyos. Bukas yun yung aking sermon eh. Paano ba tayo makakatulad sa Diyos? Nga? Sabi ko doon sa sermon ko, makakatulad tayo ng Diyos kapag kasanay tayong magpatawad. Kapag patawad ba kayo? Sabi ko doon sa sermon ko, makakatulad tayo ng Diyos kapag ka-humble tayo. Humble ba tayo? Hambog. Sabi ko sa sermon ko, makakatulad tayo ng Diyos kapag sanay tayong makontento. Makontento ba tayo? Mga kapatid, ang dapat nating pag-igihan ay pagiging tao. Mahirap po ito. Totoo yun. Pero tandaan ninyo, posible ito. Hindi po ito isang laro lamang. Ito'y seryoso na pagtulad natin kay Kristo. Ito'y seryoso na paggawa natin ng mga paraan upang tayo'y makawangis, makalarawan ng ating Panginoon. Saan natin dapat pag-igihan? Pag-igihan natin ang ating pagiging tao. Amen? O tatanungin ko po kayo, sagutin po ninyo sa inyong mga papel. Saan ka nahihirapan sa buhay? Anong mga kinakaharap mo sa buhay na pumipigil sa iyo upang maging mabuti? Sige nga, sagutin po natin.
Anong mga kinakaharap mo sa buhay na pumipigil sa'yo upang maging mabuti? You write your answers. Sa mga nasa live, Facebook Live, ano ang pumipigil sa inyo upang maging mabuting tao? You write. Kasi Anjo. Anjo, tumugtog ka nga. Ano ang mga pumipigil sa iyo upang maging mabuti? Ano ang mga pumipigil sa iyo upang maging mabuti? Minsan pumipigil sa akin na maging mabuti o napapasama ako ng aking mga kaibigan. Halimbawa, ano ang pumipigil sa iyo upang maging mabuti? Tingnan ko po yung mga sagot nila online. Masisinda, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, sana'y pahintulutan, mamalagi sa banal may pagtangkaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Sabi ni minsan po ang kahirapan, kasi minsan gusto mong tumulong sa mga nakikita mong nahihirapan, pero kapos ka rin sa itutulong kahit madurog ang puso mo sa awa. Totoo po yun. Yung mga trials at hamon sa buhay. Kayo po, anong mga hindrances nyo? Sige nga. Ano po sagot nyo? Ang sagot ko para sa akin, ginagawa ko naman yung maluwag sa kalooban ko na naitutulong ko sa kaibigan ko, sa kapwa ko. Kaya para sa akin po, hindi naman ako masyadong nakukulangan na tumulong ako or sa kapatid ko, sa kapwa ko. Sa abot lang po na kaya ko. Bigyan po natin ng isang bagsak. Kayo po, ano ang mga hindrances ninyo sa pagtulong, paggawa ng mabuti? Bawal umiyak, sayang eyelashes mo. Yung pamamatay na po kasi na asawa ko. Napakahirap pong tanggapin na sa araw-araw laging may kulang sa aking sarili. Sa pagkawala niya, iniisip ko po siya lagi. Pero mabuti naman po akong tao, napangaralan ko po yung mga kasama ko. Dapat lagi silang nagsisimba, tumutulong sa magulang. Dahil nakikita ko rin po na
pinahirapan nila. Kaya sinasabi ko sa kanila na tumulong sila. Very good. Kayo po, ano ang humahadlang sa inyo upang maging mabuti? Manda na kayo kasunod ah. Minsan po galit ako sa asawa ko. Minsan pinipigil ko. Pero ginagawa ko naman din po para maging mabuti sa kanya. Sawa. Okay. Kayo po. Siguro po pride. Pride. Bakit po? Sige po. Medyo mataas po kasi yung pride ko. At hindi ko po yun ikinatutuwa o ikinalulugod. Pero pinipilit ko pong maging mabuting tao. Kayo po. O last na. Ano po kasi perfectionist ako, yung pong sasabihin ng ibang tao and then pag po minagalit ka sa akin, ang philosophy ko kasi pangit nga po, mali. Di baling magalit sila sa akin, wag lang ako magalit sa kanila. Kasi hindi ko sila kakausapin. Pero pinipilit ko ang pinagdasal ko kasi yun nga lang talaga ang solusyon ngayon, maging mabuting tao. Yun ang sinasabi sa akin ng tatay ko lagi. Mahirap maging tao at mahirap magpakatao. Yun lang po. Ako ang pumipigil sa akin sa paggawa ng mabuti minsan, pride din. Minsan hindi ako nakakahingi ng tawad kasi mayabang ako eh. Hindi totoo po yun. Minsan di ba ganun tayo? Yung hindi ako nakakagawa ng mabuti kasi iniisip ko anong sasabihin ng ibang tao. Minsan kasi sarili rin natin eh. Sarili ko rin yung kumakalaban sa sarili ko. Hindi naman ako ganun eh. Ba't ako hihingi ng tawad? Alam ko naman tama ako. Una tigit sa lahat. Ba't ako hihingi ng tawad? Pari ako. Ba't ako hihingi ng tawad? Kasalanan ko bang maging tatanga-tanga sila? Di ba? Minsan ganoon ako eh. Pero na-realize ko dito sa San Miguel, talagang dito lang sa San Miguel, dito sa San Miguel, na-realize ko na hindi mas hahangaan ka pala ng ibang tao kapag kasanay kang humingi ng tawad. Hindi, totoo yun. Totoo yun. When you know your limits, mas hahangaan ka ng ibang tao. Hindi ko goal yung hangaan. Ang na-realize ko lang ay minsan kahanga-hangang gawin yung magpatawad, humingi ng tawad, umintindi, at mangintindi ng kapwa. Totoo yun. Siguro, yun nga, ano yung pumipigil sa akin? Pride. Natutunan ko na bang tanggapin, alisin yun? Minsan nandoon pa rin. Pero madalas, sana tulungan ako ni San Miguel na maging mabuting tao. Amen? Tulungan sana tayong lahat ni San Miguel. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Next. So, yun po yung unang punto natin. Ikalawa, pag-igihan natin ang ating paggawa ng mabuti. Parang ito na yung pinaliwanag ko. Sa panahon nating ito, masusubukan natin talaga ang ating pakikipagkapwa-tao. Ilan sa atin yung mga tumulong sa COVID? Ilan sa atin yung nagbawas ng pagkain kasi gustong makatulong? Ilan sa atin yung mga nagbawas ng allowance kasi gustong magbigay sa mga nasalanta, sa mga nasunugan, sa mga may COVID? Sapat ka na ba sa bahala sila sa buhay nila? Tamad sila eh. Diba? Hindi sila kumikilos eh. Basta ako kumakain, basta ako buhay. Siguro mga kapatid, isa sa mga dapat nating gawin upang tayo mas maging mabuting tao, tigilan na natin yung pagiging manhid. Amen? Kapag kami nakita tayong mga namamalimos, kapag kami nakita tayong mga nanghihingi, kapag kami nakita tayong mga pulubi, yagit, yung mga madudusing, tigilan natin yung pagiging manhid. I think that is one of the many ways on how to improve ourselves. I think that is one of many ways on how to make ourselves better.
Tigilan natin ang pagiging walang pakialam. Wala akong pakialam sa mga nasunugan. Masarap naman ang buhay namin dito eh. Tigilan natin yun. Wala akong pakialam sa mga nagka-COVID. Hindi naman ako nagka-COVID at hindi naman ako nagkaka-COVID. Tigilan natin yun. Yung pagiging walang pakialam. Tigilan natin yun. You want to make yourselves better? You want to improve yourselves? Stop that being indifferent. Putulin natin ang tanikala ng pagiging makasarili. Ilan sa atin yung may mindset? Karaniwan po ng mga taong simbahan. Marami sa mga taong simbahan, ganoon. Yung mga makasarili, hindi naman lahat, syempre. Yung mga taong mainam lang sa pare, pero sa ibang tao, hindi. Yung mga taong mainam lang pag nasa simbahan, pero pag sa labas ng simbahan, hindi. Mga kapatid, ang sukatan ng pagiging mabuting tao'y hindi lang sa loob ng simbahan. Ang sukatan ng pagiging mabuting tao'y kahit sa labas ng simbahan. Tandaan ninyo yun. That is why, my dear friends, the second point is, pag-igihan natin ang ating paggawa ng mabuti. Hindi lang sa loob, sa labas. Amen? Anong sabi ni Jim? Integrity is doing the right thing even if nobody is watching. That is called integrity, integridad. Even in anonymity, even if no one is watching you, even if no one sees you, do you perform what is good? That's integrity. Gusto ninyong maging mabuting tao, mas maging mabuting tao, kumilos tayo ng mabuti. Kahit walang nakakakita sa atin. Sa loob ng ating mga kwarto, kapag tayo na lamang, ano ginagawa ninyo? Kapag nasa malayo tayong lugar at walang nakakakilala, anong ginagawa ninyo? Pagka walang gantimpala ang paggawa ng mabuti, gagawa ka pa rin ba ng mabuti? That is called integrity. And sometimes, or at times, we fail. Hindi tayo nagiging mabuting tao. Minsan, kapag walang nakakakilala sa atin, ako, pari pa rin ba ako? Wala namang nakakakilala sa akin eh. Amen. Sa Facebook, may asawa pa rin ba kayo? Sa Facebook? Napakadali pong palitan ng status. Single. Napakadali pong palitan ng picture. Napakadali pong palitan at manloko sa Facebook. But the question is, integrity ba yun? May integridad ba tayo? Next, there is zero chance of being a good person without doing good for others. Lagi pong magkatapat yun. Laging magkakabit yun. Being good person and doing good for other people. Huwag mong sasabihin sa akin, napakabuti kong tao. Manhid ka naman. Huwag mong sasabihin sa akin, napakalapit ko na siguro sa Diyos, samantalang hindi mo pinapansin ang mga maliliit. No. If you want to improve yourself, then do good for other people because it is interconnected. You being good must do good to other people. Anong sabi ng ikalawang pagbasa nung linggo? Yung mga mayayaman na walang nakikitang mahirap, hindi po sila good. Yung mga mayayaman na tinapakan ang mga mahihirap, hindi po sila good. Doon galit ang Diyos. Yung mga mayayaman na ginamit ang mga mahihirap, inexploit ang mga mahihirap, nilamangan, niloko, sinaktan,
ang mga mahihirap at maliliit, doon galit ang Diyos. And mind you, anong sabi ng ating ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago? Patay kayo sa Diyos. Humanda kayo sa Diyos. How are we going to improve ourselves? By doing good for other people. Sabi ni Timothy, ni Paul, sulat kay Timothy, I have fought the good fight, I have completed the race, I have kept the faith. O sabi ko, huwag tayong titigil sa paggawa ng mabuti dahil lamang sa masama nilang ginagawa sa atin. Totoo yun. Siguro ito yung pinaka magandang paliwanag. Paano tayo magiging mabuti? Gumawa pa rin tayo ng mabuti kahit sinasaktan na tayo. Yung kasabihan, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, yun siguro yun. Huwag tayong ihinto ng paggawa ng mabuti dahil lamang masama sila sa atin. Minsan po kasi, naaapektuhan tayo, nagiging masama tuloy tayo. Naninira sila, sinisiraan nila ako, sisiraan ko rin sila. Ganun ba? Aaminin ko sa inyo, minsan talaga mahirap yun eh. Sisiraan ka nila tapos sasabihin mo, God bless you. Ako, hindi ko kaya yun. Hindi ko pa kaya talaga. Hindi pa ako ganun. Baka pagkakasing edad na ako ni Father. Pero ngayon, ako po, Diyos ko, I'm working on it. Tita Ampi, kaya mo ba yon? Siraan ka ng siraan. Tapos sasabihin mo, God bless you. Di ba? Mahirap yun. Kahapon, meron tayong inilibing. Yung magpatawad. Naku, napakahirap nun. Mas madaling gumante. Amen? Gusto niyo po bang mag-share? Parang nakaganti na kayo. Di ba? But the invitation is this. Huwag tayong titigil sa paggawa ng mabuti dahil lamang sa masama nilang ginagawa. Oo, mahirap. Pero ito yung imbitasyon eh. Nagkakalat ng mga maling balita. Nagkakalat ng mga chismis. Tapos, pagka nakaharap mo yung nagchichismis sa'yo, do you expect me really to hug you? Aba, hindi ko pa kaya yun. Tumabi-tabi ka. Amen? But that is the invitation. If you want to improve yourself, continue doing good. Even if others are not that good. Amen? Amen? Next. Ito na yata yung tanong. Ito yung tanong natin for the second point. Ipangako mo sa Panginoon ngayon ang isa o dalawang mabuting bagay na gagawin mo pagkatapos nito. Naku po. Sige nga. You're right. Anjo. Ipangako mo sa Panginoon ngayon ang isa o dalawang mabuting bagay na gagawin mo pagkatapos nito. Because the measure of the success of a recollection, hindi po dito sa apat na corners ng silid na ito. The measurement of success is outside. Kapag ka po tinamaan ka tapos gumawa ka ng mabuti, yun, successful ang recollection na ito. Pero hanggang nananatili iyan sa papel, hindi po successful ang recollection na ito. And now I am asking you, what are those things that you will do after this? You're right. You're right. Nalunod ako sa ganda ng mundo. Puso'y namuna sa yaman nito. Di ko
Jesus na nag-alay ng buhay na banal. Bigyan mo ako ng pagkakataon, ialay ang aking pagbabago. Buhay na dakila, ito ang hiling ko. Sabihin mo lamang at susunod ako. O sige, next. Ano ang mga mabubuting bagay na gagawin mo after this? Dapat po sabihin natin para ma-check natin, ay, ginawa nga ni Sister Ami. Sister Ami, Kuya Aaron, tingnan natin ha. Magandang gabi po sa lahat. Magiging mabuti na po akong lola. Kasi masungit po ako lalo na pag maraming kalat sa amin yung mga bata eh. Oh, Tita Ampi. Anong isa o dalawang bagay na gagawin mo? Mabuti. Sabi nila masungit ako. Hindi ka naman masungit. Hindi, nako. Sino nagsabi nun? Nako, papatunay ako, hindi ka masungit. O, ano gagawin mong mabuti? Wala, hindi ko sila papatulan. At meron akong ginagawa ngayong Pagdadasal mo na lang sila. Anong dadasalin mo sa kanila? Ay, nakukunin na kayo ni Lord. Ay, hindi yun. Ano? sana maliwanagan nila ang kanilang isipan, magwag silang mag-iisip ng masama sa kapwa. Hindi to be judgmental. Very good. Ate Melanie. Mananatiling kalmado kahit na mayroong sinasabing pangit sa akin sa kabila ng mga ginagawang mabuti. Hindi magpapadala sa galit kahit na may makikita o maririnig na makasasakit sa aking damdamin at magsisikap na makapamuhay sa matuwid na paraan. Sana ako rin. Sana manatili rin akong kalmado kahit na may naririnig akong masama tungkol sa akin. Sana. Pero very good. Nay, kayo po. Abi, ba't ka naiiyak? Hindi pa naman kita kinukurot. Anong gagawin mong mabuti? Meron ba? Isa o dalawa? Gagawin ko, yung mga pinapanalangin ko yung aking mga pamilya na maging mabuti sila. Pero naman, para namang ipis. Wala naman ako nakaintindihan. Ikaw. Letting go of everything that keeping me from moving. Letting go of everything that? Keeping me from moving forward. Keeping me from moving forward. Gusto ko yun, Letting go of everything that keeping me from moving forward. Pagka nag-let go ka, Abi, naku, makaka-move forward ka. Totoo. Hindi nakita kita ngayon lang kita nakita I-let go mo yan para makapag-move forward ka. Abi, totoo yun. Abi, baka para sa iyo ang recollection na ito. Hindi, totoo po yun, Maganda yung sagot. What are the things that you will do after this? I think it's really letting go of the things that hinder me from moving forward. I-let go natin yung galit. Bagamat mahirap yun I-let go natin yung paghihigante. Bagamat mahirap yun Pero the fact na tayo'y naghahangad na mag-let go, siguro halfway na tayo sa pag-solve ng problema natin. O ikaw, last. This time of pandemic po kasi, ang dami kong natutunan actually. And God really helped me to realize things which is, yung naging encounter ko is yung out of patience. Then, I'm dealing it
with myself. So ngayon po, i-assess ko yung sarili ko and magiging more patient siguro. More patient. Okay, very good. Ikaw? Magiging mabuti na po ang anak. Magiging mabuting anak. Nandito ba nanay mo? Wala. Para matanong ko. Ate. Siguro po, mas lalawakan ko pa yung pagiging pasensyosang mama ko at kapatid. At lagi kong ipipilit sa kanila kung ano lang yung dapat na umintindi. Ganun. Meron ba kayong anak dito? Ayan ako. Makikita natin, kung totoo na. Ikaw, last na. Mamaya kayo, ha? Lalawakan ko po yung pangunawa ko. Lalawakan ng pangunawa. O last na talaga. Sa akin po, mula po nung pinanganak po, inanay ko, malayo po sa akin nanay ko. Kasi puro po kapatid ko ang pinapaboran po niya. Naging selosa po ako sa kapatid ko. Kaya po, dumating po punto na pinalayas po ako sa bahay. Kaya ngayon po, nandito ako sa poblasyon. Ang totoo pong bahay namin, Santa Rita. Pero, pinipilit ko pong unawain si nanay dahil nasa edad na po. Saka po pala, buhay po ng tao. Kailangan ko po mahalin si nanay ko kasi ngayon po kasi may patay din kami. So, mamahalin mo na po yung nanay po ninyo. Alisin nyo na yung sakit. Alisin mo na yung bigat sa loob mo. I-let go mo na. Sige po. Ako, hindi kayo na lang. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ayaw sumagot. Madaling mahuli kung hindi ko ginawa. Hindi, siguro ako rin, mahirap po kasi yung let go Hindi ko pa kaya yung let go. Hindi ko pa kaya. I'm asking the good Lord to help me na mag-let go ng mga masasakit na nangyari. Kanina po, merong mga taga-Bukawing nandirito, dumalaw, nakipamiesta. Sabi nila, nakapagpatawad ka na ba? Hindi pa. Totoo yun. Mahirap kasi Pagka kasi ginawan, kala lang po ninyo, madali ko kasing pwedeng ulit. Madali po akong makapagsabi na, hoy, you let go na ha. Oy, magpatawad na kayo ha. Oy, wag kayong gumanti. Napakadali po para sa akin yun Pero kapag ka ikaw na ang sinaktan, tingnan ko lang talaga kung masabi mo pa yan. Tingnan ko lang talaga kung magawa mo pang sabihin na wag kayong maghiganti. Kapag ka sinisiraan ka na, hangang-hanga ako doon sa mga nakapagsasabi na, uy, you let go na. Ile-let go ko na. Sana all. Totoo yun. Kasi hindi ko pa kaya. Kaya ayokong sabihin yun. Ano yung isa o dalawang mabuting bagay na gagawin ko after this? Siguro yung let go, hindi pa. I'm just being honest. Masakit Masakit. Yun nga po nasa libro ko yun Let go, let God, and let grow. Pero, mahirap. Siguro darating yung time. Mind you, my dear friends, forgiveness is a process. And process takes time. It takes time. Hindi po, sasabihin natin, bukas magpapatawad na ako. Salamat sa Diyos kung ganun. Yung paghihintay natin na makapagpatawad is like paghihintay na mamunga ang pananim. Hindi mo pwedeng hilahin. Hindi mo pwedeng utusan, mamunga ka na. Hindi. Ang paghihintay sa pamumunga ng pananim takes time. And forgiveness takes time. Kaya nga maiintindihan ko kayo kung sasabihin ninyo sa akin, Father, I'm praying for it. For the grace of forgiveness to dawn on me, I'm praying for it. Ako rin po. Siguro, pagdasal natin ang isa't isa na totoong makapagpatawad. Kasi mahirap talaga Pagka sinaktan ka na, naku po,
Huwag sana ninyong maranasan. Kasi pag naranasan ninyo, maintindihan ninyo. At sinabi ng Father Dani yun, sakit pala talaga. Pagkakaibigan mo na yung nanloko sa'yo o nanlaglag sa'yo, ay nako, mapakasakit. Kapag ka yung mga tinitingala mo na ang nanlaglag sa'yo, ay nako, napakasakit. Huwag ninyong asamin. Pagka yung mga kaibigan mo na ang tumalikod sa'yo, ay nako, huwag ninyong asamin. Mas gugustuhin mo na lang talagang matulog kaysa dumating yung punto na makaharap mo sila. It takes time. Forgiveness is a process. Process always takes time. We pray for each other. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Next. Ayan. So, what are the things that we need to improve? Ikatlo, ang ating pagkapit sa Diyos. Pagigihan natin ang ating pagkapit sa Diyos. Sa panahon nating ito, masusubukan talaga natin ang ating pagkapit sa Diyos. Di ba meron tayong kasabihan, when it rains, it pours. Di ba? When it rains, it pours. Ika nga, sabi ni Chris Aquino. No? Pagka dumating yung mga problema sa atin, talagang sunod-sunod. Naranasan nyo na ba yung, siguro, hindi ko alam kung merong mga nagka-COVID sa atin dito, pero I am hoping na wala tayong case na nandirito, no? Hindi, syempre yung tapos na, no? Baka naman yun nandirito. Naranasan nyo na ba yung, meron akong mga kaibigan na nagka-COVID. Halimbawa, yung isa kong kaibigan, isang pamilya niya nagka-COVID. Pamilya niya, tatay siya. Pamilya niya nagka-COVID, tapos yung dalawa niyang anak, tapos yung asawa niya. Tapos alam niyo, siya na-depress. Nagkaroon siya ng parang, hindi ko alam kung tama yung term acute psychosis. Psychosis, ibig sabihin, nagkaroon ng something. Lumuwag. We can consider it as mental psychosis. Dinala po siya sa mental. Alam nyo, iyak ng iyak yung kaibigan ko. Nagsisisi siya kasi ba't daw niya dinala sa mental yung kanyang asawa. Sabi ko dapat, pinag-usapan muna namin. Dapat kami muna. Kasi baka magagamot pa ikaw man ang hindi kumain at hindi ka nakakatulog, ay talagang luluwag ka. Amen. Kaya nga, mga kapatid, yung totoo yun When it rains, it pours Meron silang problema sa kanyang pamilya, meron silang problema sa pamilya niya. O kayo, ano po yung mga kwento ninyong problema? Namatayan ka? Yun pong isa sa Santa Ines, ano yung pangalan nung Alvin, ano yung pangalan nung namatayan sa Santa Ines? Yung isang pamilya yung namatay? Lahi ng manikis? O di ba? Namatay yung tatay, namatay yung nanay, tapos namatay din yung kapatid. Tapos nag-iisa na lang siya, di ba? Aba, tingnan nyo yun. When it rains, it pours Ano yung pangalan? Ang mga kaibigan nating Pengson, ang Kuya Romeo, at ang Ate Elby. Aba, ano na lang ang bigat na dala-dala kapag ka namatayan ka ng magkasunod? Ano na lang ang bigat na dala-dala kapag ka may COVID? Ano na lang ang bigat na dala-dala? Masusubukan mo talaga yung pagkapit sa Diyos Masusubukan mo talaga yung pagkapit sa Diyos Oy, Patrick, kaya mo to? No sound. Minsan susubukin talaga ang ating pananampalataya at pagkapit sa Panginoon. Napakaraming nangyayari. Minsan nga hindi nyo na alam.
Huwag ninyong patayin, baka diwata yan. Charot lang. Minsan masusubukan talaga natin yung pagkapit natin sa Panginoon. Mas madali ngayon sumuko kaysa sumulong. May natatandaan ko po yung aking kaibigan, totoong nangyari to. Yung aking kaibigan, nag-suicide. Nakwento ko na yata sa inyo to eh. Nag-suicide siya, nagbigti. Alam ninyo kung saan lang? Sa bintana. Tinali sa bintana, tapos gumanon. Patay. Mas matindi yung isa kong kaibigan. Nagbigti rin. Alam ninyo kung saan? Sa doorknob. Totoo yun. Lumuhod. Tinali ang sarili. Yumukyok. Patay. Kung nai-imagine po ninyo kung gaano kabigat yung kanilang daladala. Yung isa kong kaibigan, nagpadala sa akin, napanood lang po yung sermon ko. Tapos nag-thank you siya sa akin. Sabi niya, Father, thank you. Sabi ko, bakit? Tapos sinend niya yung picture. Nakabitin na sa hagdan. Yung kumot. Pinicturean niya. Thank you po. Sabi ko po sa sarili ko, pagkatapos ng homily mo, tsaka ako magpapakamatay. Totoo. Then he heard my homily. She heard my homily. Tapos nag-thank you siya. What's my point? My point is, napakadali ngayong sumuko eh. Talagang susubukan ang pagkapit mo sa Diyos. Napakadali ngayon uminom ng silver cleaner. Napakadali nun eh. But the point is that what God wants for you? Will that make you better person? Yung mga peklat natin, pagka nakita nyo yung mga peklat natin, yung maraming mga peklat dyan, napakagaganda ninyo. Bakit? Ibig sabihin, napakadami na ninyong nasuong na mga pagsubok sa buhay. Napakadami na ninyong mga nasuong na mga problema sa buhay. Hindi kayo sumuko. Salamat sa inyo. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, sa panahong ito, mas madali ang magpatalo kaysa magsakripisyo. Pero kapit tayo kay Lord. For nothing will be impossible with God. From St. Luke. From St. Luke again, the apostle said, Lord, increase our faith. I think that is the words of the Lord for all of us tonight. Increase our faith. I will increase your faith. Pag ang Diyos ang, lagi niyong naririnig sa akin to, pag ang Diyos ang kumilos, sigurado, ayos. O last ng tanong, ano ang panalangin mo ngayon sa Panginoon? Ano ang panalangin ng pagkapit sa Panginoon? Sige nga, you're right. Ano ang panalangin ng pagkapit sa Panginoon? What are the contents of your prayer for the Lord? Sige nga. You're right. Ano ang panalangin sa Panginoon? Sa akin, hindi ko
saan ako maroroon upang matakasan ka? Iyatin ko man ang langit, alam ko naroon ka. Ako may makalipad sa dulong dagat mapadpad. Daratnan pa rin pag-ibig mo wagas. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang mag-iingat sa akin, di ko mabot, karunungan mong angkin. O ano ang mga panalangin ninyo sa Panginoon? Ikaw, Sheila. Sana po dagdagan pa po niya yung lalim at tibay na aking pananampalataya sa kabila ng haba ng taon ng aking paglilingkod, na dumarating pa rin yung punto na nadadapa ako, na minsan nanghihina yung aking faith sa Kanya. Sana bigyan niya pa po ako ng malalim at matibay pang pananampalataya. Patuloy ako makapaglingkod sa Kanya at sa aking kapwa. Very good. Timilit. I pray to God that He may give me more strength, because without Him, I'm lost. And let me focus on what I am doing right now, doing good to myself and sharing goodwill to others. Very good. Ikaw, Alex. Ako po, lagi ko pong pinapanalangin na ingatan po yung pamilya ko. Saka po yung mga malalapit po sa buhay ko, na sana po wala silang maramdaman na sakit. Saka po sana po matapos na yung pandemic, kasi po marami na pong taong naghihirap saka nakakamatay. Kuring. Panalangin ko po sa Panginoon na sa tuwing nababurn out po or nakakaramdam po ng pagod, lagi niya pong habudin yung likod ko at hawakan niya yung kamay ko. Lalo na po pagka nakakaramdam ako ng pagod, not just physically, kasi po may mga pagod po na hindi nadadala ng tulog, na mas mahirap po. Pakaganda na, no? May mga pagod na hindi nasusolusyonan ng tulog. At yun yung mas mabigat. Oh, Grace. Sana po, matapos na po yung mga problema na dumadating sa buhay namin. Tapos po, lalo po pong palakasin yung mga pamilya ko sa mga darating na araw. Very good. Sister Menchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na lang. Okay. Father, sa ngayon po, talaga ang pinagdadasal ko si Mark. Kasi po, dumadaan siya sa pagsubok na unang-una sa online class niya, hinahihirapan siya. At sa pananampalataya, kailangan niya maging matatag kasi may mga pagsubok na dumadating sa buhay niya na sana malagpasan niya yon. Yun po, Father. Father, ang panalangin ko po sa araw-araw, patuloy niya akong gabayan at ingatan, higit lalo po yung mga mahal ko sa buhay, yung 2 anak ko po, gabayan niya, at bigyan niya po ako ng lakas ng loob, lakas ng katawan upang mapagtagumpayan ko po lahat ng mga problema o pagsubok na pagdadaanan ko sa araw-araw. Very good. Okay po. Ang pinapanalangin ko po sana po matapos na yung pandemic na kinaharap natin para po yung mga bata ma-enjoy po nila yung panahon na narito sila, at sana po wag magkasakit yung mga mahal natin sa buhay, lagi pong iingatan
At kami din po ng mga frontliner, sana bigyan pa kami lagi ng patnubay para po mas makatulong po kami sa mga taong nangangailangan. Very good. Doc Edwin. Father, i-share ko na lang po yung palagian kong panalangin. Panginoon, sana ipagkaloob niyo sa amin ang kagalingang hinihiling namin upang kami makapamuhay na matuwid ayon sa inyong kalooban at hindi dahil sa aming makasariling hangarin. Panginoon, naway patuloy kami maging karapat-dapat sa banal na paglilingkod na aming ginagampanan. Lord, bless, guide, and strengthen us as we face the many challenges in our daily lives. Empower us with the gifts of the Holy Spirit. Grant us the serenity to accept the things we cannot change, courage to change the things we can, and wisdom to know the difference. Very good. 1, 2, 3, 4. Okay. 4 na lang po. Father, panalangin ko po kay Lord na yung patuloy kong pagtitiwala sa Kanya ng aking buhay at buhay ng aking pamilya. Patuloy kaming samahan sa lahat ng oras ng mga pagsubok at ipakita sa akin ang tunay na misyon ko sa buhay. Thank you po, Kuya Bernard. Ako po, panalangin ko po yung lagi po niya akong gabayan na nandiyan lang po siya. Lahat yung buhay ko po ay sinusubok sa kanya. Abby, last two. Ako po, bigyan pa kami ni God ng mahabang panahon para po makasama yung magulang namin, para po magkaroon pa kami ng pagkakataon na makabawi sa kanila. Kasi as of this moment po, masasabi ko na parang may kulang pa para masabi kong nabigay na namin sa mga magulang namin na nakabawi na kami, na natapos na sila sa ano nila. Yun po. Tsaka po syempre yung health ko, yun po. Kasi ano po ako mahina po ako sa physical at saka sa mental. Yun po. Parang bigyan niya po ako ng gabay palalo. Kaligtasan lang po ng buong pamilya po. Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Ako po, ang panalangin ko sa Panginoon ay sana palagi akong iligtas sa lahat ng mga karamdaman, lalo na po sa COVID. Tapos sana iligtas din siyempre yung aking magulang, si nanay, tapos yung aking mga kapatid, yung aking pamilya, sana iligtas ni Lord. Sana ay patuloy niya akong gamitin bilang kanyang instrumento ng pagpapalakas ng loob sa ibang tao. Kasi minsan kasi, Father, dumarating ka ba sa punto na nagdududa ka sa sarili mo? Oo, dumarating ako sa puntong ganun. Minsan, nagdududa ako, kailangan pa ba ako ni Lord? Yeah, totoo yun. Hindi to for the sake of answering the question. Kailangan pa ba ako ni Lord? Pagka naman ganoon, minsan nga kasi nagdududa rin ako sa homily ko parang, naintindihan ba nila yung homily ko? Parang dumarating ako sa punto na parang hindi success. Minsan kasi may ganun ako minsan meron akong point na, okay na okay yung homily ko, yung yabang-yabang mo. This past weeks, dumarating ako sa punto na, okay ba talaga yung homily ko? That I need to ask people around me, uy, okay ba yung homily ko? Maganda ba yung homily ko? Nakapasok ba ako sa sermon? Kasi nga minsan darating ka talaga sa punto na gano'n. Yun, sana gamitin pa rin ako ni Lord na mapalakas ko yung loob ng ibang mga tao, lalo na sa pagsesermon. Mahirap pong mag-sermon kasi i-evaluate ka nila sa sermon mo hindi naman ginagawa ni Father. Halimbawa, hindi naman namin nakikita kay Father. Mahirap po yun Tapos, syempre, to those people na nakakilala ka, sasabihin nila, you are holier than thou, di ba? Parang ganyan. So, sana, sa kabila ng aking mga kahinaan, sa kabila ng aking mga pagkukulang, mga pagkakadapa na nangyari,
ay gamitin pa rin ako ng Panginoon. Lagi kong iniisip yung aking analogy ng grace. Yung tubo na nagbibigay sa atin ng malinis na tubig everyday. Kalawangin yun eh. Nasa ilalim ng lupa yun eh. Pagka hinukay nyo yung mga tubo ng inyong nawasa, kalawangin yun eh. Pero pag binuksan mo yung gripo ninyo, malinis na tubig pa rin. Ibig sabihin lang, hindi tinitingnan ng Diyos yung kalawangin kong buhay, yung kalawangin ninyong buhay. Ang lumalabas pa rin sana sa atin ay malinis na tubig, malinis na grasya mula sa ating Panginoon. Despite of our weaknesses, despite of our sins, despite of our being fragile, may the Lord use us every day. Amen? Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. And so, my dear friends, sa pagtatapos po, what are the things that we need to improve? Let's make it better. This time, we make it better. 3 punto. Pagiging tao, paggawa ng mabuti, pagkapit sa Panginoon. Sana tulungan tayo ni San Miguel. Si San Miguel na laging nakatunghay sa Diyos. Si San Miguel na laging nakatingin sa Panginoon. Si San Miguel na nagpapaalala, who is like God? We can only be like God if we are mabuting tao, if we gagawa ng mabuti sa ibang tao, if we kakapit sa ating Panginoon. Amen? Maraming salamat po. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Meron ba kayong mga tanong o mga paglilinaw? Sige nga. Bago po tayo magdasal ng pangwakas. Papasalamat tayo sa atin pong kura paroko, Father Abel Sampana, sa Hermandad 2021, sa pangunguna ni Mayor Roderick Tiongson, sa Contradia, sa pangunguna ni TF, at ang lahat ng mga nangasiwa sa online recollection na ito, ang ating SOCOM, ang ating mga Rotarians, ang mga taga San Jose del Monte, siyempre, ang mga kaparokya natin na taga San Miguel. Maraming salamat po sa inyo. Palakpakan natin ang bawat isa. Meron po bang mga dapat tayong malaman pa? Tandaan? Wala na? Mga tanong? Dok? Yung evaluation sa question. Kapag ka po mas marami yung yes ninyo, there are things that you need to improve. It's either being a good person or doing good to other people or holding firm sa ating Panginoon. Pagka po mas marami yung yes ninyo, ibig sabihin, there are lot of things that you need to improve. Ulitin ko Nena, ilan ba ang yes mo? 10 ang yes mo. Naku, there are things that you need to improve. Totoo yun. It's either pagkapit sa Diyos, pagiging mabuting tao, pagiging tao. Halimbawa, ang sagot mo, gusto mo ikaw palaging nakasigaw. Baka kulang ka sa peace of mind. Naku, nagkopyahan na. Nagkopyahan na. Comparing answers. Tita Ampi, ilan ang yes mo? 4? Oh, better person ka na. Better person ka na. Yun po, Doc. Yan, Meron pa ba? Ang oras po ng mga misa natin bukas ay 5, si Father Abel, 6:30 ako, 8 at 10, Father Abe Santos, 3, si Father Haber Joaquin, 4, groundbreaking, 4:30, misa ni Bishop Dennis, 6:30, misa ni Father FJ. Ang prosesyon po natin ay umaga ba't hapon? Umaga at hapon. Yun po. Meron pa kayong tanong? Nakita ko na ang mga pulis. Ayun, pulis.
Sige po, kung wala na po, tatayo na po tayo para po sa pagdarasal na pangwakas. Yan, Jo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa maikling oras na nagkasama-sama kami. Pagninilay kung paano ba magiging katulad mo, katulad ng tinuturo sa amin ng aming patron na si San Miguel. Magiging katulad mo pala kami kung kami ay magiging kalarawan at kawangis mo. Magiging katulad mo pala kami kung kami ay gagawa ng mabuti sa iba. Magiging katulad mo pala kami kung lalapit kami sa iyo palagi, kakapit sa iyo palagi. Alam po naming maraming mga bagay na humihikayat sa amin at tumutukso na malayo sa iyo. Pwede po bang hawakan ninyo kami? Pwede po bang gabayan ninyo kami? Pwede po bang alalayan ninyo kami? Lord, kung ano man po yung mga bigat sa aming puso ngayon, sana po kuhanin po ninyo para maging magaan kami, makausad, makamove forward. Sana po, Panginoon, ay ikaw na ang bahala sa lahat-lahat. Nawa po, tulungan nyo kaming maabot ang mga pangarap ng aming puso para sa aming pamilya, para sa aming sarili, at para sa ibang tao. Hinihiling po namin ito sa ngalan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Purihin, palakpakan natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Meron po tayong pamatid uhaw at gutom. Pwede po ninyong dalhin, pwede po ninyong kainin dito. Salamat po.